Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At once again, welcome dito po sa Simply Talkies Vlog. So tayo muling magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mainit na issue pang politika sa ating bansa. So ang mainit po ngayon yung isa sa mga Manchurian candidate o tuta ng China. Actually, hindi yan Manchurian candidate na eh. Tapos na po siya dun eh. Kasi nailuklok siya ng China bilang vice presidente, no? Ngayon siya po ay puppet ng China. Through her, pwede pong maisakatuparan ng China ang mga national interest nila sa ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Ang ating pong sinasabi at pinatutungkulan ay ang inyong vice presidenteng Sara Pusit Duterte, na siya pong busog na busog, bundat na bundat sa confidential funds. At dahil siya ay tuta ng China, puppet ng China, siya po ay tamilmil sa issue ng West Philippine Sea, pero abot hanggang tenga ang kanyang ngiti pag siya ay dumadalo sa mga event ng Chinese dyan sa ating bansa. So, yan ba yung nagsasabing pro-Pilipinas? Mahalin natin ang Pilipinas pag may issue sa West Philippine Sea? Wala. Ano ang famous line niya mga kababayan? Mamaya. Bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay. Ganun din po. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro. And once again, may God bless us all. Okay? So tuloy na natin to mga kababayan. Ito pong si Sara Duterte, tulad ng nasabi ko kanina, ay isang tuta ng China. Pero siya po ay na-impeach na sa HOR. At itong impeachment trial ay dinidelay po ng husto ng inyong napakamalditang Senate President na si Chis Escudero. Mukhang halatang halata po si Chis Escudero na mukhang pinoprotektahan mo ba si Sara Duterte, Mr. Chis Escudero, no? Siya po ay isang parang one-man gang na pinagmamalditahan niya ang lahat ng bumabatikos sa kanya. O, sa kanyang spotlight, o sige, namnamin mo ang tagumpay mo, pero mag-backfire sa yan, Mr. Keso. Okay? So, isa po sa mga article of impeachment na dahilan ay yung confidential funds ni Pusit. Kaya po natin nasabi, mga kababayan, na bundat sa confidential fund ang isang Pusit. Talagang nagmukha na po siyang si Ursula. Okay? Bakit? Nung mayor siya ng Davao City, hindi po buong Davao region o yung Davao del Sur kung saan po yung kanilang main na bayan, Davao City lamang. Nung panahon na presidente ang tatay niya nung 2016 to 2022, 2.697 billion ang total ng kanyang confidential fund from 2016 to 2022. Birin nyo yun, mayor ng Davao City. Bakit ganon kalaki? Pinakain ng tatay ang alagang baboy. Biruin nyo, ano ang meron sa Davao City? Totoo bang natapos niya ang insurgents? Yung sinasabi niyang insurgent pa na kami? Really? Totoo yun? Nung 2016, 144 million. So, hindi mo pa natapos ang insurgents nun? Hindi mo pa natapos ang problema mo sa droga nun? 2017, 293 million. Tuloy ang laban sa insurgents at droga. Diba? Confidential eh. Saan mo gagamitin ang confidential mo? Diba? Di naman pwedeng panggamit yan sa ayuda, sa pangho-hospital, sa mga benevolence mo, yung mga patay. Diba? Saan mo dapat gamitin yan? Diba?
2018, 420 million. 16, 17, 18, 2019, 460 million. Nakuha nyo yung increment kada taon? Bakit kailangan niya ng ganun kalaking mga milyones na pera para daw i-combat ang insurgents at mga droga? Sa loob ng halos 7 taon. Nung 2020 to 2022, 460 million each year, parang noong 2019. Kaya nga po, umabot ng 2.697 billion pesos. Biruin mo, kailangan mo ng ganong halaga para matapos mo insurgents dyan lang sa city mo. Diba? Hindi po yan representing the whole Davao region. Dyan lang sa city niya. Really? Diba? Nasaan ang COA report? Nasaan ang audit report? Wala po kasi pinagbabantaan nila ang mga auditor. O di kaya kasapakat nila ang auditor. O ngayon, na-audit siya. Yung other half ng 2022 bilang vice presidente siya, in just 7 days, hindi po 11 days. Kasi yung iba doon weekends, sabi nila. Pero sabi na natin, sabi ni Kimbo, 11 days lang. Gumastos siya ng 125 million sa confidential funds niya before the end of the year 2022. Diba? Yun nga yung questionable. Doon siya nayari. Pati, kasama na yung 500 million confidential funds niya sa Office of the Vice President. Overall, nung 2022, nagastos niya ay 625 million confidential funds. Nung nausisa siya, ngayon wala na sa pwesto ang tatay niya. Na-audit siya ng COA. Lumabas yung katarantaduhan niya. Lumabas yung natural niya. Paano niya malamang ginastos yung kanyang confidential fund nung mayor siya. Yung mga acknowledgement receipt, mga ghosts ng mga pangalan na hindi nag-e-exist sa PSA. Yun. Kung 2.697 billion noong 2016 to 2022 bago siya maging vice presidente, plus nyo yung 625 million. So in totality of that, meron siyang magkano? 3.3 billion confidential funds. Nasaan yung pera? Diba? Bundat na bundat siya para siyang baboy na malusog. Bulugan, mga kababayan. O ngayon, kung hindi siya guilty, kung alam niyang nasa tama siya, ginamit niya ng tama, pinalo niya yung proseso tungkol dun sa circular ng COA at GOCC paano gamitin ang confidential funds. Wala kang tinatago, malinis ka, ika mo. Aatin ka sa hearing, hindi na sana aabot sa impeachment. Kaso hindi mo kayang ipaliwanag, meaning, may tinatago ka. At kaya nga, di ba, pinipilit ninyong harangan. Kung malinis ka ulit, sasabihin natin, hindi ka magfa-file ng TRO o ipinababasura mo yung impeachment gamit ang Supreme Court. Di ba? Lalabanan mo tulad nga nung isang vlogger nyo dati, kakampi nyo, no? Si Miss Jam Magno. May vlog siya dyan. Sabi niya, siya, kinasuhan ng cyber libel si Miss Jam Magno. Hinarap niya na nagwagi siya. Kasi nasa panig niya ang katotohanan. Ikaw, sabi niya, di ba? Kung malinis ka, harapin mo. Nag-agree ako kay Miss Jam Magno. Kung nasa panig ka ng katotohanan, hawak mo ang katotohanan. Why? Bakit ka tatakbo-takbo? Bakit ka maggagalit-galitan? Magda-divert ka ng issue? Di ba? Kakupalan lang yun, mga kababayan. Meaning, takbo siya ng takbo. Kasi alam niya,
mahihirapan siyang idepensa yung CIF na lang. Sabi nga ng mga House prosecutors, marami na kaming nakalap na ebidensya at mga testigo. Nag-aantalay na kami kay Senate President Quezon na buksan ang impeachment trial, perang kakampi yata siya ni Pusit. Magandang combination ba ang Pusit at Quezon? Hindi ba kayong magtatai dyan? Ako taing-tain na sa mga yan, no? Yung mga pagmumukha ni Quezon at ni Pusit. Pwede ba? I-flush na natin sa inodoro ang mga hayop na ito, no? O now, punta naman tayo sa issue ng West Philippine Sea. Ano ang famous line palagi ni Pusit pag siya ay hinihingi ng opinion tungkol sa aggression, pangbubuli ng mga Chinese Coast Guard sa ating West Philippine Sea, sa mga mangingisda, sa pangbubuli. Hindi lang sa ating RORI mission, hindi lang sa ating mga man in uniform, kundi na rin yung pangahara sa ating Kalayaan Islands. Iniikutan yung Pag-asa, iniikutan ng Palawan. Ano masasabi niya? Ano ang famous line niya? No comment. Di ba? Hindi porket hindi ka parte ng national defense, walang comment ka na. Ordinaryong mamamayang Pilipino, mangingisda, dyan sa West Philippine Sea, may sarili silang komento at opinion at reaction. Pero ikaw, na isang vice presidente, no comment? Bakit? Kasi kosi-kosi ka sa mga Chinese. Di ba? Chinese New Year, nagbigay ng mensahe. Chinese Lantern Parade, nagbigay ng mensahe. At ano pang mga Chinese event, lagi po siyang imbitado. Trying hard pa siyang magsalita ng Mandarin. Puring-puri niya ang China. Pero pagdating na depensahan niya ang mga kababayan niyang binuli ng mga Chinese Coast Guard, tamilmil po siya. Meron ba siyang ginawa doon sa ating Coast Guard ba yun? O men in uniform na naputulan ng daliri, hinlalaki? Binisita man lang ba niya? Wala. Pero mahilig siyang pumunta sa mga hospital na nasusugatang mga sundalo sa mga lamay. Pero yung isang hero na talagang nanindigan, maski na binubuli, wala po. No comment. Pero makita mo, yung ngiti niya, abot hanggang tenga pagkaharap yung ambassador o mga tsekwa sa Pilipinas. Bakit? Napakinabangan niya noong 2022. Di ba? Siya ang Manchurian candidate ng China. Ngayon, naging puppet siya ng China. Kaya, yung lahat ng susuportahang senatorial bet ni Pusit, ayan din ang isusulong nila. Ang interest ng China. Magpapaka-puppet sila sa China dahil puppet yung kanilang endorser. Di ba? Marami siyang in-endorse. Yung PDP senators. O, di ba? O, kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.